sa in Matthew 7:21 to 23. Habang binulay-bulayan ko yung salita na ito, natanong ko ang aking sarili. Sabi ko, kilala ko ba ang Diyos? Kilala ba ako ng Diyos? O ba kilala lang ako ng Diyos sa mga bagay na binibigay sa akin ng aking Panginoon? No? Sabi nga sa Matthew 7:21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi po ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng propesiya, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng maraming himala? Ngunit malinaw kong sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. No? Maaaring sa buhay natin, sa mga nangyayari, minsan, naaalala lang natin ang ating Panginoon sa panahon ng trahedya, pagsubok, o mayroon tayong pagsubok na pinagdaraanan. O kahit tayo bilang isang Kristiyano at mananampalataya na sa ating Panginoon, maaaring every Friday tayo ay nakaupo rito. Pero yung buhay natin, yung puso natin, hindi pala naka-align sa kung anong kalooban ng Diyos para sa atin. No? Maaaring imbis na yung marinig natin sa ating Panginoon ay, welcome, good and faithful servant. O baka sabihin ng ating Panginoon pag tayo humarap sa Kanya, sino ka ba at hindi kita kilala? No? Kaya nga, habang sabi nga ng ating Panginoon, habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, tayo may pag-asa. At kung hindi pa man natin naaalam talaga kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, nais natin, tayo pinagpala tayo kasi andun lagi yung habag ng Panginoon, yung habag at grasya ng ating Panginoon, yung pag-a-attend natin every Friday, yung pagbabible church, higit na sa pagbabasa natin sa salita ng Diyos, doon natin nalalaman kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga nung, natanong ko din sa aking sarili, paano mo ba malalaman na ako'y kilala ng aking Panginoon? Sabi sa Juan 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko at sumusunod sila sa akin. Tayo kaya, sumusunod kaya tayo sa ating Panginoon? No? Tanging ikaw at ang Diyos lamang ang makakasagot yan. Amen? Kaya nga, sa mga oras na ito, alam natin yung buhay ni David, no, na kahit siya'y nagkamali, pero yung puso niya, andun yung kahabagan ng Diyos sa kanyang buhay dahil sa kabila ng nagkasala siya, andun pa din yung lumapit siya sa Panginoon at hindi siya tumigil habang dumating yung panahon na pinatawad siya ng ating Panginoon. No, sabi nga sa Salmo 139 verse 23, O Diyos, siyasatin ninyo ako upang malaman ninyo ang nasa puso ko. Subukin ninyo ako at alamin ang aking iniisip. No? Dapat ganun din pala tayo kay David. Maging katulad tayo ni David na kahit sa kabila ng ating mga pagkakamali, pinagdaraanan, andun pa din yung pagpapakumbaba natin sa Panginoon, yung obedient natin na katulad ng ating Panginoong Jesus. No? At alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay upang makilala tayo ng ating Panginoon, hindi lamang sa tayo ginawa ng Diyos, kundi yung puso natin na handang sumunod sa kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay. At alam ko po na ang lahat ay excited na upang magpuri sa ating Panginoon. At muli ko pong sabi sa Isaiah, sabi dito, Panginoon, kayo ang aking Diyos, pupurihin kita at parangalan ang iyong pangalan, sapagkat wagas ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, mga gawang binalak mo noong unang panahon. Kaya tayo umawit at